Okay guys, what's up? For today, we're going to adjust throttle slack. In throttle ko, meron siyang free play na wala pang throttle. Ito pa talaga yung meron. So, throttle off ito. May ikot ko pa siya. Throttle off pa rin yan. So, medyo malaki yung free play niya. Ang issue dito is hindi agad kumakagat yung throttle. So, kahit pumiga na ako konti, hindi pa rin siya nag-on. So gusto ko mas responsive yung throttle. And i-adjust natin siya using this. May adjuster dito. Para yung slack dito. Ito yung throttle natin. Yan yung slack dito. Lumuwag. Ewan ko kung malinaw. So pag ipipit ko yung throttle, ayan siya. So malaki yung play pa niya. Adjust natin yan. Ito yung kailangan natin i-adjust, yung nasa taas. So this is I think applicable for Rebel 500 and CL 500. I don't know if same sa ibang Honda bikes. So hatakin lang natin to. Ewan ko kung kita sa camera. Hatakin nyo lang yan. Expose. Ito yung mag-a-adjust ng throttle slack. Ngayon nakalak pa itong dalawang nut yan. So gamit kayo ng dalawang tools to hold it in place. Tapos luwagan nyo para pwede nyo nang kamayin yung adjustment. Okay, luwagan muna natin. Okay, gumalaw na siya. Ito lang muna adjust natin kasi ito talaga yung magdidictate ng throttle play. So, lagay muna natin sa maximum. Pakita ko. Maximum yan. Hindi pa nagagalaw from factory. Pansinin nyo yung throttle play dito. Malaki. Yan na. No throttle pa yan kahit naiikot. Pag binaba natin siya, yan, mapapansin nyo na yan ang liit na, halos di na gumagalaw. But we want more, so might as well. Konti pa siguro. Now, yan, halos di na siya, halos kagat-agad. But we need to check also when it's fully turned left sa center tapos fully turned right. Kasi maapektuhan yung cable length pag tinuturn natin. So ayaw natin magkaroon ng accidental throttle. Center. All the way to the right. I think all good. Ang gagawin natin ngayon is i-on natin yung bike para marinig natin if nagta-throttle ba siya pag nakaliko or hindi. Pag goods lahat, i-fix natin yung position nun. Alright, wala tayong naririnig na throttle input all the way to the right. Sa gitna. And all the way to the left. All goods siya. So goods yung adjustment natin. We just need to lock this up. Off muna natin yung bike, masyado maingay. Okay, to lock this up, kailangan nyo lang dalhin tong black nut. Papalapit. Tapos pag nakadikit na siya, use the tools to apply a bit of pressure. Sobrang minimal pressure lang. To lock it, yung black is ikot mo pababa. Itong chrome, ikot mo pa taas. Minimal pressure only. Okay na, it's fully locked. Hindi mo na siya ma-adjust using your hands or fingers. Yun, actually, may isang step pa dito. You need to add some sort of lube or siguro yung mga grasa para dito. Though wala pa tayo noon, lalagyan natin sa future. Sa ngayon, make sure to close it up. Itong rubber na to para safe rin siya sa weather, sa ulan, araw. Then, we'll go out for a test ride and pakiramdaman natin yung throttle if okay siya. Sarap ng responsive throttle! And guys, it's still morning, 10:30. We're on the way to Makati ngayon ulit. Tamang coffee ride lang. So right now, I'm enjoying the feeling of a very responsive throttle. Nag-adjust tayo ng throttle slack natin. Ngayon, sobrang minimal slack na siya na the smallest input sa throttle, meron na siyang response.
So, yun, mas na-enjoy ko siya. Downshifting is easier pag nagbi-blip tayo. Acceleration is also easier kasi ano agad kagat-agad yung throttle natin. So right now, my full throttle is easily achieved. Hindi ko na kailangan ganunin masyado. Hindi ko na kailangan sagarin. Malapit pa lang, kagat na. So yung full throttle ko, mas madali ko na siya ma-achieve. Yan. Hindi ko na kailangan i-flex yung wrist ko na sobra to achieve full throttle. Though di ko naman siya nagagamit, pero in situations na kailangan natin mag-overtake, mas madali. So dali mag-overtake. Kasi yung throttle natin ngayon, responsive. So goods na goods to para sa akin. Though di ko siya sinagad na zero slack, kasi ayoko naman magkaroon ng unnecessary input pag lumiliko. Throttle natin is cable pa. Hindi pa siya ride-by-wire. So yun nga, may slack talaga. And kailangan dito sa may cable is may slack pa rin. In case na lumiko tayo, mabanat konti yung wire. Kasi pag nakakabig sa left or sa right, may effect yun sa cable natin, sa cable length. And hindi tayo magkakaroon ng unnecessary gas pag nakakabig yung handlebars natin. Meron pa rin sobrang minimal, around 2 mm I think. Medyo naharangan tayo, habol tayo. So yun, overtaking is very easy now. Kasi yung throttle stock natin kumonte. Yun yung sa na-observation ko ngayon. Though yun nga, mas careful dapat kasi nga less room for error kasi nga may input agad tayo ng throttle na slight movement eh. So since mayroon na tayong input ng throttle sa slight movement, dapat yung throttle control natin maganda. Kasi pag nagkamali tayo at nagkaroon ng wrong throttle input, medyo sketchy yun. Okay, buti na naka-go na. Shit, nag-stop.